Mahimbing pa ang tulog ng anak naming si Luna nang marinig ko ang kaluskos sa sala. Hindi ko na kailangang mag-isip. Alam kong si Edgar yon, ang asawa ko. Mabilis akong bumangon mula sa kama. Tahimik na iniwasang magising ang bata. Hindi pa rin siya umuuwi ng maaga nitong mga nakaraang linggo. At bawat gabi, sinasabi ko sa sarili ko na baka trabaho lang ang dahilan. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam ko. Parang may mabigat na nakapatong sa dibdib ko habang naglalakad papunta sa sala. Naabutan ko siya habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa sofa. Isang maliit na bag, ilang piraso ng damit, at ang laptop niya. Tumigil siya sa ginagawa nung makita niyang nakatayo na ako sa harapan niya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na magtanong, nanatili lamang akong nakatitig sa kanya. Walang salita, walang galaw, puro tanong ang nasa isip ko. "May flight ako bukas," sabi niya, basag ang katahimikan. "Flight? Saan ka pupunta?" Tanong ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. "Sa Cebu. May project na kailangang asikasuhin." Mabilis niyang sagot, pero hindi siya tumingin sa akin. Sa halip, binalik niya ang atensyon sa pag-aayos ng gamit. Alam kong may mali. Kilala ko si Edgar. Bawat galaw niya, bawat bitaw ng salita. Hindi siya ganito kapag trabaho lang ang pinag-uusapan. Bukod pa roon, hindi niya ako sinabihan tungkol sa trip na ito. Dati, kahit maliit na lakad lang, sinasabi niya sa akin. Pero ngayon, parang sinasadya niyang itago. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailan mo pa nalaman to?" Tanong ko ulit. Mas madiin na ngayon. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Pero hindi ko nagustuhan ang nakita ko sa mga mata niya. Pag-iwas, pagkalito, at isang uri ng lamig na hindi ko pa naramdaman mula sa kanya noon. "Pasensya na, hindi ko naisipang sabihin agad. Biglaan lang din kasi," sagot niya. Pero alam kong kasinungalingan yon. Gusto ko sanang magtanong pa. Gusto kong ipilit na sabihin niya ang totoo. Pero natatakot ako sa sagot na maaari kong marinig. Kaya tumahimik na lang ako. Pinanood siyang tapusin ang pag-aayos ng kanyang bag. Nang matapos siya, tumayo siya at lumapit sa akin. Akala ko, yayakapin niya ako. Tulad ng dati, kapag aalis siya ng bahay. Pero hindi. Dumaan lang siya sa gilid ko. Parang hindi niya ako asawa. Parang hindi niya ako mahal. Kinabukasan, umalis siya bago pa kami magising ni Luna. Walang paalam, walang halik. Naiwan lang sa mesa ang isang note na nagsasabing, "Alagaan mo si Luna. Tatawagan kita." Sa mga susunod na araw, nagtangka akong magpakasaya para sa anak ko. Pinilit kong itago ang lungkot na nararamdaman ko, kahit paunti-unting nanghihina ang loob ko. Hindi ko rin masyadong kinulit si Edgar. Nag-text ako paminsan-minsan, pero ang mga sagot niya ay maikli, parang pilit. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, ano ang mali? May problema ba kami na hindi ko napansin? Isang gabi, habang natutulog si Luna, nagdesisyon akong buksan ang laptop ni Edgar. Hindi ko ugali ang maghalungkat sa mga gamit niya, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. May parte sa akin na nagsasabing may dapat akong malaman, may bagay na tinatago niya. Ang unang bumungad sa akin ay ang inbox ng kanyang email. Sa una, puro formal na mensahe tungkol sa trabaho. Pero habang nag-scroll ako pababa, may isang email na tumawag sa pansin ko. May subject na hindi na ako makapaghintay. Hindi ko alam kung bakit, pero parang huminto ang paghinga ko. Binuksan ko ang email at doon ko nakita ang pangalan ng babae. Leah. Ang laman ng email ay maikli. "Excited na akong makita ka bukas. Nandito na ako sa hotel. Mag-ingat sa biyahe, mahal." Mahal? Parang piniga ang puso ko sa bawat salita. Hindi ko na kailangan ng karagdagang paliwanag. Alam ko na ang nangyayari. Iniwan niya ako para sa isang kabit. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng kwarto nang hindi sumisigaw. Kung paano ko napigilan ang sarili kong maiyak ng malakas. Pero nagawa ko. Umupo ako sa kusina, nakatitig sa dingding.
Iniisip kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Kinabukasan, nagdesisyon akong tawagan si Edgar. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng usapan, pero alam kong hindi ko kayang magpanggap na walang nangyayari. Nang sagutin niya ang tawag, agad kong naramdaman ang lamig sa boses niya. Edgar? Sino si Leah? Diretsahan kong tanong, walang pasakalye. Hindi siya sumagot agad. Tumagal ang katahimikan. Bawat segundo ay parang tinik sa lalamunan ko. Nang magsalita siya, ang sagot niya ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko na kayang itago. Oo, may Leah sa buhay ko. At mahal ko siya. Parang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako nakasagot. Paano ako nagtanong ng ano ang meron siya na wala ako? Pero ang sagot niya ang tuluyang nagpatumba sa akin. Mas masaya ako sa kanya. Mas madali. Wala nang komplikasyon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ako, ang babaeng naging asawa niya sa loob ng 8 taon. Ang ina ng anak niya. Tinawag niyang komplikasyon. Hindi ko alam kung paano ako nakapagpaalam sa tawag na yon. Pero nang ibaba ko ang telepono, para akong nawala ng lakas. Umupo ako sa sahig ng kusina. Mahigpit na niyakap ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Ngunit habang iniisip ko ang lahat, bigla kong naalala ang isang detalye. Ang pangalan ng hotel na binanggit ni Leah sa email. Alam ko kung nasaan siya. At alam kong kailangan ko siyang makita. Tahimik sa sala habang nakaupo ako sa sulok, yakap-yakap ang unan na tila yun lang ang nagbibigay ng init sa malamig kong gabi. Ang amoy ng kape sa lamesa na matagal nang lumamig ay naging paalala ng mahabang oras na ginugol ko sa pag-iisip. Nakatingin ako sa litrato namin ng asawa ko sa dingding. Masaya kami noon o akala ko lang nangyari ang lahat ng biglaan pero siguro hindi talaga. Marahil ako ang naging bulag sa mga palatandaan. 1 buwan na ang nakalipas mula nang umalis si Marco, ang asawa ko, sa bahay. Sinabi niyang kailangan niyang magpahinga, na tila ako ang naging dahilan ng pagod niya. Hindi ko alam na ang pahinga pala ay pagtakas sa akin, sa aming pamilya. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon. Nagluto ako ng paborito niyang adobo, maalat-alat, matamis. Sakto sa panlasa niya. Suot ko pa ang bagong damit na binili ko para sa kanya. Gusto kong ipakita na kahit paano, kaya ko pa rin siyang pasayahin tulad ng dati. Pero nang umuwi siya, wala man lang siyang tingin o salita. Dumiretso siya sa kwarto, ni hindi tinikman ang pagkain ko. Sumunod ako, dala ang pinggan, subalit hinarang niya ako. Hindi ko kailangan ng pagkain mo, Clara. Malamig niyang sabi. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na gumapang sa dibdib ko habang nakatingin sa mga mata niyang puno ng pagod at galit. Marco, ano ba ang problema? Kung may nagawa akong mali, sabihin mo. Ayusin natin. Pagod na ako. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko na kaya. Hindi kita mahal tulad ng dati. Ang mga salitang yon ay parang mga kutsilyong tumarak sa puso ko. Tumakbo siya palabas. Dala ang maliit na maleta na hindi ko napansin na nakahanda na pala. Hindi siya tumingin pabalik. Bawat hakbang niya ay tila nagbura sa lahat ng alaala namin. Hindi ko alam na may ibang dahilan pala ang pagod niya. Hindi trabaho, hindi ako, kundi siya. Ang babae. Ang kabit. Nalaman ko ang tungkol sa kabit pagkatapos ng ilang linggo. Isang kaibigan ang nagpadala ng litrato sa akin. Si Marco, nakangiti, yakap ang isang batang babae na hindi lalampas sa edad na 25. Napakasaya nila. Mas masaya kaysa noong kami ang magkasama. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang katotohanang niloko niya ako o ang katotohanang mas naging masaya siya sa piling ng iba. Pilit kong inintindi. Pilit kong hinanap ang sagot. Bakit? Ano ang kulang sa akin? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Hindi ba sapat ang sakripisyo ko bilang asawa? Naubos ang oras ko sa pag-iisip, sa pag-iyak sa gabi, sa pagtanong sa sarili kung saan ako nagkamali. Pero sa huli, nauwi ako sa galit. Galit na hindi ko maipakita sa kanya dahil wala siya.
Galit na inako ko ng mag-isa. Isang gabi, habang naglilinis ako ng kwarto namin, may nahulog mula sa isang drawer, isang lumang kahon ng relo. Hindi ko na ito nakita mula noong ikinasal kami. Binuksan ko ito at naroon ang mga lumang sulat at litrato namin. Sa ilalim, may isang papel. Hindi ko alam kung bakit, pero binuksan ko yon. Ito ay resibo. Resibo ng isang mamahaling hotel sa Maynila. Ilang buwan bago siya umalis. Ang pangalan niya ang nasa resibo, pati ang pangalan ng babae. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong umusbong sa loob ko. Isang determinasyon. Hindi ko na lang hahayaang masira ang buhay ko ng ganito. Kailangan kong makita siya. Kailangan kong humarap sa kanila. Kinabukasan, nag-ayos ako. Nilagyan ko ng kaunting makeup ang mukha ko. Sinuot ang pinakamaganda kong damit. Kailangan kong magmukhang matatag. Kahit sa loob ay durog na ako. Sumakay ako ng taxi papunta sa hotel na nasa resibo. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang hawak ang papel. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung kaya ko. Pagdating ko doon, tumingin ako sa paligid. Ang lobby ay puno ng mga taong masaya, nag-uusap, naglalakad. Pero hindi iyon ang hinahanap ko. Tumingin ako sa receptionist at tinanong kung naroon pa si Marco. Tumango ang babae, nagsabing nasa restaurant siya. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa restaurant. Ang lakas ng tibok ng puso ko, halos sumabog sa kaba. Pagpasok ko, agad kong nakita siya. Si Marco. Nakaupo sa isang mesa, kaharap ang babae. Nakangiti siya, hawak ang kamay nito. Hindi ko na kayang magpigil. Lumapit ako. Marco, malamig kong sabi. Napatingin siya sa akin at ang mukha niya ay puno ng gulat. Hindi ko alam kung dahil sa presensya ko o dahil sa kung paano ako nagayos. Pero ang babae, tumingin lang, hindi nagtanong kung sino ako. Alam niyang ako ang asawa. Clara, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, tumayo bigla ang babae. Kinuha nito ang bag niya at naglakad palayo. Hindi man lang tumingin sa kanya. Hindi ba't ito ang gusto mo? Siya ang dahilan kung bakit mo iniwan ang lahat. Bakit, Marco? Anong kulang sa akin? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Tumayo siya, hinawakan ang braso ko, pero binitiwan ko yon. Hindi ito ang lugar para mag-usap, Clara. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Sinasadya mo, Marco, at alam mo kung bakit. Dahil wala kang puso. Tumingin ako sa kanya ng direkta. Pero bago pa ako makalabas ng restaurant, bigla akong napatigil. Sa gilid ng mata ko, may nakita akong lalaking nakaupo sa sulok. Pamilyar ang mukha niya. Napatingin siya sa akin at biglang tumayo. Lumapit siya sa akin. Clara? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano siya napunta doon. Siya ang dating nobyo ko si Daniel. Ang lalaking kailanman ay hindi ko naisip na muling makikita sa ganitong pagkakataon. Pagkaraan ng ilang linggo, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng pagkawala ni Edgar sa aming tahanan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng alaala niya. Ang amoy ng kanyang pabango na nakababad pa rin sa unan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig. At ang tunog ng kanyang pagtawa na hindi ko na maririnig muli. Sa kabila ng sakit, pilit kong pinilit ang sarili kong bumangon araw-araw. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Isang umaga, nagdesisyon akong linisin ang aming kwarto. Gusto ko nang tanggalin ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya. Sa ilalim ng kama, natagpuan ko ang isang lumang kahon na punong-puno ng mga sulat at litrato namin noong magkasintahan pa kami. Ang bawat piraso ng papel, bawat ngiti sa litrato, ay tila isang kutsilyo na muling tumarak sa puso ko. Ang mga pangako niyang, hindi kita iiwan, at ikaw lang ang mahal ko, ay mga salita na ngayon ay wala ng saysay. Ngunit sa halip na itapon ang kahon, hindi ko magawa. Pinili kong itago ito sa isang sulok ng aparador, parang isang bahagi ng sarili kong hindi ko pa kayang bitawan. Sa kabila ng lahat ng sakit,
May isang bahagi ng puso kong umaasa pa rin na babalik siya. Kahit alam kong kasinungalingan yon. Habang nililinis ko ang kwarto, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, bumungad ang pinsan ni Edgar, si Maricar, na matagal nang hindi nagpapakita sa amin. Hindi ko alam kung bakit siya naroon, pero halata sa mukha niya ang kaba. Ate, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Halos pabulong. Niyaya ko siyang pumasok at tumingin siya sa paligid, tila naghahanap ng mga pagbabago. Nang makaupo na kami sa sofa, nag-umpisa siyang magsalita. Alam kong galit ka kay Edgar at alam kong wala akong karapatang makialam. Pero may sasabihin ako sa'yo na dapat mong malaman. Sabi niya, halatang kinakabahan. Hindi ko alam kung ano ang maririnig ko, pero tumango lang ako. Ano yon? Tanong ko. Habang sinusubukang panatilihin ang aking boses na kalmado, yung kabit niya si Cristel. Hindi lang basta kabit, aniya. Habang iniiwas ang tingin sa akin. May anak na sila. Parang bumagsak ang mundo ko sa sinabi niya. Ang sakit na nararamdaman ko ay nagkaroon ng bagong antas. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na hindi lang ako ang iniwan ni Edgar, pati ang pangarap naming pamilya. Anak? Paano? Kailan pa? Tanong ko. Halos hindi makapagsalita dahil sa panginginig ng aking boses. Matagal na ate. Halos 1 taon na. Kaya pala lagi siyang wala sa bahay noon. Sagot ni Maricar. Halatang nahihirapan ring sabihin ang lahat. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang lason na unti-unting sumisira sa akin. Ang mga gabi na hinihintay ko siyang umuwi. Ang mga pagkakataong nagduda ako, pero pinili kong magtiwala. Lahat ng yon ay biglang naging malinaw. Ginawa niya akong bulag. Ginamit niya ang pagmamahal ko para pagtakpan ang kasinungalingan niya. Hindi ko alam kung bakit niya nagawa sa akin to, Maricar. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko para tratuhin niya ako ng ganito. Sabi ko, habang tumutulo ang luha ko, hindi ko na napigilan ang sakit. Hindi agad nakasagot si Maricar. Halata sa mukha niya ang awa, pero wala rin siyang magawa. Ate, hindi ko alam kung paano kita matutulungan, pero gusto kong malaman mo ang totoo. Karapatan mong malaman. Matapos ang pag-uusap na yon, umalis si Maricar at ako'y naiwan sa sofa, tulala, habang iniisip ang lahat ng nalaman ko. Ang bahay namin ay lalo pang naging malamig at tahimik. Ang dating puno ng pagmamahal na espasyong ito ay naging isang lugar na puno ng mga tanong at kawalan. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Gusto kong malaman kung totoo ang sinabi ni Maricar, pero natatakot akong harapin ang katotohanan. Sa wakas, nagdesisyon akong tawagan si Edgar. Hindi ko alam kung sasagutin niya ang tawag ko, pero kailangan ko siyang marinig. Pag-ring ng telepono, sumagot siya sa 2 subok. Hello! Ang malamig niyang boses na tila walang emosyon. Edgar, may anak ba kayo ni Cristel? Tanong ko agad, walang paligoy-ligoy. Hindi ko na kaya ang mga pasikot-sikot. Hindi siya agad sumagot. Naririnig ko ang kanyang paghinga sa kabilang linya, pero wala siyang sinasabi. Ang katahimikan niya ay mas malakas pa kaysa sa anumang sagot na kaya niyang ibigay. Sumagot ka, Edgar. Halos sigaw ko na habang nanginginig ang kamay ko sa pagkakahawak sa telepono. Sa wakas, nagsalita siya. Oo, may anak kami. Pero hindi ko sinadyang itago sa'yo. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi ko na alam kung ano ang mas masakit. Ang pagkumpirma niya o ang paraan niyang sabihin ito na parang wala lang. Ang buong relasyon namin ay tila isang laro lang para sa kanya. Ang daya mo, Edgar. Sabi ko, halos pabulong. Ang daya mo. Bago ko pa man maramdaman ang galit na bumalot sa akin, narinig ko ang isang boses sa background ng tawag. Isang boses ng babae, malambing at pamilyar. Si Cristel. Edgar, sino yang kausap mo? Tanong niya. Halatang hindi niya alam na ako ang nasa kabilang linya. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Isang lakas na nagmumula sa wakas ng lahat.
Hindi na ako umiiyak. Hindi na ako galit. Ako'y napuno ng determinasyon. Sabihin mo sa kanya, Edgar. Bulong ko. Puno ng panunuya. Sabihin mo kung sinong kausap mo. At bago pa siya makasagot, pinutol ko ang tawag. Ang unang hakbang ng kalayaan ko ay ang pagtanggal sa kanya sa buhay ko. Kahit masakit, kahit mahirap. Sa loob ng sala, nakaupo ako sa lumang sofa, hawak ang isang tasa ng kapeng matagal nang lumamig. Hindi ko na maalala kung kailan ko sinimulang ubusin ang bawat patak ng enerhiya sa katawang ito para lamang magpanggap na maayos pa ako. Sa harap ng mga bisita, sa harap ng anak naming si Leah, sa harap ng mga kaibigan na tila walang alam sa bangungot na bumabalot sa buhay ko. Pero ngayon, mag-isa ako. Walang maskara, walang pagpapanggap. Ang tahimik na bahay na ito ang saksi sa lahat ng sakit na pilit kong itinatago. Pagkatapos ng 5 taon naming pagsasama, iniwan ako ni Marco para sa isang babaeng halos kasing edad lang ng kapatid niyang nasa kolehiyo. Sa una, hindi ko maintindihan. Paano niya nagawa iyon? Ano ang kulang sa akin? Pero habang lumalalim ang gabi, habang mas bumibigat ang katahimikan, unti-unti kong nararamdaman, hindi naman ako ang problema. Siya. Siya ang may salang hindi ko kayang lunukin. Naalala ko pa ang huling beses na nag-usap kami. Sa mismong hapunan kung saan dapat masaya kami bilang pamilya. Si Leah, masigla at nagkukuwento tungkol sa mga guhit niya sa papel, habang kami ni Marco ay nagkukunwaring masaya. Pero may isang bagay sa mga mata niya ang hindi ko maipaliwanag. Malayo ang tingin niya. Hindi siya ang Marco na kilala ko noon. Ang Marco na sumumpang magiging katuwang ko sa hirap at ginhawa. At nang magsalita siya, wasak ang mundo ko. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya. Malamig ang boses. Halos lumipad ang kutsara ko sa kamay. Walang babala, walang pasakalye. Hindi na ako masaya. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang mga sumunod na salita. Nagsimula siyang magpaliwanag, pero bawat syllable ay parang kutsilyo sa dibdib ko. May iba na siya. Isang babae na nagbigay raw sa kanya ng kasiyahang matagal na niyang hinahanap. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, sa kabila ng pagbuo ko ng tahanang akala ko'y magiging permanenteng kanlungan namin, nagawa niyang talikuran ng lahat. Pinilit kong maging kalmado para kay Leah, na nasa tabi namin habang nilalamon ng malalalim na tanong ang utak ko. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang lahat ng plato, baso, lahat ng bagay na nagpapaalala sa mga araw na magkasama kami. Paano niya nagawang sirain ang pamilya namin? Paano niya nasikmurang ipagpalit ako? Lumipas ang mga araw na tila 1,000 taon bawat isa. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay parang malagkit na sapot na hindi ko matanggal sa balat ko, pero hindi ko hinayaang tuluyang lamunin ako ng lungkot. Ibinuhos ko ang oras sa trabaho, sa pag-aalaga kay Leah, sa pagtatakip sa mga sugat na hindi nakikita. Kailangan kong magpakatatag kahit hindi ko alam kung para saan. Para kay Leah? Para sa sarili ko? O para ipakita kay Marco na mali siya? Isang araw, dumating ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa halip na takot, naramdaman kong may kakaibang sigla sa dibdib ko. Sinagot ko ito at halos napahinto ang puso ko nang marinig ang boses ng tumawag. Alam kong hindi ako dapat nakikialam, sabi ng isang babaeng pormalang tono. Pero may kailangan kang malaman. Nagpakilala siya bilang Larissa, ang matagal ng sekretarya ni Marco. Hindi ko alam kung bakit siya tumawag o kung bakit niya nasabi ang pangalan niya kaagad. Pero ang susunod niyang mga salita ay parang kidlat na tumama sa akin. Ang babaeng sinasabi ni Marco, hindi siya ang inaakala mo. Bigla akong tumayo. Halos mabitiwan ang telepono. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot agad. May pag-aalinlangan sa boses niya. Pero sa huli, sinabi niya ang lahat. May iba pang dahilan kung bakit umalis si Marco. At hindi lang iyon tungkol sa babae. May kinalaman ito sa pera.
Hindi ko alam kung paano ko natanggap ang mga salitang yon. Ayon kay Larissa, si Marco ay may malaking utang sa negosyo nila, isang utang na pinilit niyang itago mula sa akin. Ang kabit niya? Isa raw itong koneksyon na ginamit niya para makahanap ng madali ang solusyon sa problema niya. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal o pagkahulog ng loob. Ito'y isang desperadong hakbang para takasan ng responsibilidad. Halos mawalan ako ng hininga. Ang sakit na naramdaman ko noon ay biglang umigting sa galit. Hindi lang ako iniwan ni Marco dahil sa babae. Iniwan niya ako dahil sa kanyang sariling kasakiman, sa sarili niyang kahinaan. Ginamit niya ang relasyon namin bilang kalasag at nang hindi na ito epektibo, itinapon niya ako. Larissa, sabi ko, bahagyang nanginginig ang boses. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Tahimik siya sandali bago sumagot. Dahil alam kong ikaw ang tunay na may karapatan at alam kong hindi niya kayang harapin ang ginawa niya. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi ko na alam kung paano ako hihinga. Ngunit may isang bagay akong napagtanto. Hindi pa tapos ang laban ko. Hindi ako ang tipo ng babaeng magpapatalo ng ganito. Hindi ako ang tipo ng babaeng magpapabaya sa pamilya niya. At hindi ko hahayaang si Marco, ang lalaking sumira sa pangako niya, ang magwagi sa dulo. Ngunit hindi ko alam kung anong mas malala, ang katotohanang iniwan niya ako para sa kabit, o ang posibilidad na mas malalim pala ang kanyang kasalanan kaysa sa inaakala ko. Pagkalipas ng ilang araw mula nang aminin ni Leo ang pagtataksil niya, para akong naglalakad sa kakahuyan na walang liwanag. Ang bawat hakbang ko sa buhay ay mabigat, puno ng mga tanong na walang sagot. Paano? Bakit? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Ang bawat saglit na pinagsamahan namin ay biglang naging parang usok, naglahong, parang wala lang. Hindi ko siya muling kinausap. Hindi ko rin siya pinilit na manatili. Alam kong ang puso niya ay nasa ibang babae na. Sa kabit niyang mas bata, mas sariwa, mas kung ano pa man ang hinahanap niya na hindi ko maibigay. Nakakapanlumo. Ang sakit ay hindi lamang nasa puso ko, kundi pati sa bawat hibla ng pagkatao ko. Parang binura niya ako sa kwento ng buhay niya. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ko pa binuksan. Siguro dahil kahit papaano, ay umaasa pa rin akong may paliwanag siya na magtatama sa lahat ng mali. Ngunit ang laman ng mensahe ay mas ikinagalit ko. May mga gamit akong naiwan sa bahay. Pwede bang kunin ko? Gusto kong sumabog sa galit. Gusto kong magwala. Pero tumitig lang ako sa screen ng telepono, tahimik ngunit umaapoy. Naiwan? Naiwan ng ano? Naiwan ang mga bagay na hindi niya maipadala sa bagong kinahuhumalingan niya? Naiwan ang mga alaala na hindi niya na kailangan dahil may bago na siyang mundo? Sumagot ako ng maikli. Kunin mo kung kailan mo gusto. Kinabukasan, naroon siya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang isang patalim na bumabaon sa hangin. Hindi ko siya tinignan. Hindi ko siya kinausap. Dumiretso siya sa kwarto at nagsimulang mag-impake ng mga gamit niya. Ang tunog ng zipper ng bag, ang pagkaluskos ng mga damit na hinuhugot niya mula sa drawer. Ang bawat tunog ay parang martilyo sa dibdib ko. Lumabas ako ng bahay para hindi ko siya makita. Tumayo ako sa may hardin, sa ilalim ng puno ng mangga na lagi naming nilalapitan noon. Dito siya madalas magkwento ng mga plano niya sa buhay. Dito niya sinabi sa akin na ako ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Dito rin siya nangako na hinding-hindi niya ako iiwan. Ngunit heto ako ngayon. Iniwang parang basahan. Pagbalik ko sa loob ng bahay, tapos na siya sa pag-impake. Nasa pintuan na siya at hawak ang mga bag. Salamat, sabi niya. Pero tumingin siya sa akin nang may kunting pag-aalinlangan na parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya maituloy. Napansin ko ang isang kahon na nasa ilalim ng mesa. Hindi niya ito napansin at hindi ko rin siya sinabihan tungkol dito
Nang umalis na siya, agad akong lumapit sa kahon. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang mga lumang litrato namin, mga sulat niya sa akin noong magkasintahan pa lang kami. At ang singsing na ibinigay niya nang mag-propose siya sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko, pilit na pinipigilan ang mga luha. Hindi ko alam kung sinadya niyang iwan ito o nakalimutan lang. Pero ang tanong ko sa sarili ko, ano ang ibig sabihin nito? Isang piraso ng nakaraan na hindi na niya kailangan o isang bagay na hindi niya kayang dalhin sa bago niyang mundo? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Pero sa mismong araw na yon, isang tawag ang natanggap ko mula sa kaibigan ko, si Marites. "Nabalitaan mo na ba?" tanong niya. Halatang excited, ngunit may pag-aalala. Wala akong alam. "Ano?" sagot ko, suot ang boses na pagod. "Yung kabit ni Leo, nakita ko kanina sa mall, mukhang buntis." Nanigas ang buong katawan ko. Buntis? Hindi ko alam kung paano ko sasalubungin ang impormasyong iyon. Hindi ko alam kung paano ko poproseso ang lahat ng ito. Parang biglang bumagsak ang langit sa akin. Ang sakit, ang galit, ang lahat ng emosyon ay naghalo-halo sa loob ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dahil dito, naisip kong tingnan ang kahon na iniwan niya. Sa ilalim ng mga litrato at sulat, may isang papel na hindi ko napansin kanina. Isang dokumento. Binasa ko ito at natuklasan ko ang isang bagay na mas nakakagulat. Ang dokumentong yon ay isang kasunduan. Kasunduan ng lupa sa isang probinsya. Nakapangalan ito sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kailan pa niya ito ginawa? Anong ibig sabihin nito? At bakit sa kabila ng pagtataksil niya, iniwan niya ang papel na ito para sa akin? Bigla akong napaisip, hindi ba't ang lupa sa dokumentong ito ay parte ng ari-arian ng pamilya ni Leo? Ang pamilya niyang laging sinasabi sa akin na kailanman ay hindi ako magiging totoo sa kanilang mga mata, na para sa kanila, isa lang akong babaeng hindi bagay kay Leo. Bakit ito nakapangalan sa akin? At ano ang koneksyon ng lahat ng ito sa kabit niyang buntis? Sa mga saglit na yon, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung tama ang iniisip ko, pero nararamdaman kong may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng nangyayari. Hindi ito basta-basta pagtataksil. Hindi ito simpleng pagalis. May misteryo sa likod nito. At alam kong hindi magtatagal bago ko malaman ang buong katotohanan. Pumasok ako sa bahay na tila nagbabanta ang katahimikan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, parang may naguudyok na huwag ko nang ituloy. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kailangan kong malinawan. Kailangan kong makita ang sagot sa tanong na bumabagabag sa akin mula pa noong nag-umpisa ang lahat ng ito. Ang mesa sa sala ay punong-puno ng mga papel, mga resibo, bank statement, at ilang dokumentong hindi ko pa nakikita noon. Sa gitna nito, naroon ang isang envelope na may pangalan ko. Ang pangalan ko na isinulat ng sariling kamay ng asawa ko. Lumapit ako at binuksan yon. Ang laman, isang liham na pormal na nagsasaad ng desisyon niyang iwanan ako. Kulang na lang ay pirmahan niya ito ng taos puso, ang iyong asawa. Para bang isang transaksyon lamang ang lahat ng ito. Walang emosyon, walang pakialam. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang bawat salita. Hindi ko alam kung galit o sakit ang nararamdaman ko. Ang mga dahilan niya? Pagod na raw siya sa relasyon namin. Hindi raw niya nararamdaman ang pagmamahal na dati naming pinagsaluhan. Pero alam ko ang totoo. Alam kong hindi lang ito tungkol sa amin. Alam kong ang kabit niya, ang tunay na dahilan. Bigla akong napatingin sa dingding ng sala kung saan nakasabit ang mga litrato namin mula pa noong kasal. Masaya kami noon. O akala ko lang pala. Ang bawat ngiti niya sa mga larawan, ngayon ko lang napagtanto, ay may bahid ng pagkukunwari. Hindi ko na tuloy alam kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan sa mga alaala namin. Naglakad ako papunta sa kwarto namin. Dala ang liham. Gusto kong makita ang mga bagay na naiwan niya.
Ngunit pagpasok ko, halos wala nang bakas ng presensya niya. Ang aparador, na dati siksik sa mga damit niya, ngayon ay halos walang laman. Ang drawer, na puno ng mga personal niyang gamit, ay malinis na malinis. Para bang sinadya niyang burahin ang anumang pahiwatig na minsan siyang naging bahagi ng buhay ko. Ngunit may isang bagay na nagpaiyak sa akin ng tuluyan. Sa ibabaw ng kama, naroon ang paborito kong scarf. Ang scarf na binigay niya sa akin noong unang anniversary namin. Bakit niya iniwan ito? Para bang isang paalala na kahit anong mangyari, may bahagi ng nakaraan namin na hindi niya kayang lubusang isantabi. Ngunit sa halip na magbigay ng aliw, lalo nitong pinatingkad ang sakit. Sa gitna ng aking pag-iyak, narinig ko ang tunog ng isang cellphone. Hindi akin. Sa kanya. Nakalimutan niyang kunin ang telepono niya. Sa gulat, agad kong dinampot iyon. May dumating na mensahe. Ang pangalan ng nagpadala? Maylene. Hindi ko alam kung kaya ko bang basahin ang mensahe, pero parang hinila ako ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Binuksan ko ito. Ang nakasulat, "Mahal, natuloy ba ang plano? Sigurado ka bang hindi siya magiging problema? Gusto ko nang magsimula tayo." Ang puso ko'y parang dinurog. Hindi lang siya iniwan para sa ibang babae. Pinlano nila ito. Sinigurado nilang maiiwan akong wasak, walang kalaban-laban. Ang Maylene na ito, ang kabit niya, ang babaeng mas bata, ang babaeng pinili niya. Lahat ng ito, pinag-usapan nila, habang ako ay walang kaalam-alam. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili ko. Gusto kong itapon ang telepono, durugin ito, sunugin. Pero ang mas malakas na bahagi sa akin ay nagsasabing, gamitin ito. Alamin ang mas malalim pang katotohanan. Kaya, sa halip na magwala, sinimulan kong galugarin ang laman ng telepono. Nakita ko ang mga larawan nila. Masaya sila, magkahawak kamay, naglalakad sa park na malapit sa bahay namin. Ang lakas ng loob nilang gawin ito, sa luang mga araw na lumipas, matapos kong malaman ang pagtataksil ni Edgar ay parang isang mahabang bangungot na hindi ko matakasan. Sa bawat pagdilat ng aking mga mata, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang lalaking nangako ng habambuhay ay iniwan ako para sa isang babaeng mas bata, mas maganda, mas bagong kwento sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo sa gitna ng guho ng lahat ng pinanghawakan ko noon. Ang bawat sulok ng bahay namin ay puno ng alaala niya. Ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga pangakong tila walang halaga. Isang umaga, habang nagkakape ako sa mahabang mesa na dating tambayan namin, biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi ko inaasahan ang numero na lumabas sa screen. Si Mia, ang kaibigan kong matagal nang hindi nagparamdam. Hindi kami madalas mag-usap dahil palaging abala siya sa trabaho. Pero ang tawag na yon ay parang maikling liwanag sa madilim kong mundo. May nakikita ako sa social media, Celia, si Edgar. At yung kabit niya, sabi ni Mia. Halata ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Masyado silang lantaran. Hindi ba niya iniisip ang nararamdaman mo? Gusto kong sumagot, pero natuyo ang lalamunan ko. Ang sakit na nararamdaman ko ay tila isang bagay na hindi maipaliwanag sa mga salita. Sa halip, pinakinggan ko lang ang mga sinasabi ni Mia. Kwento niya, tila malaking selebrasyon ang ginagawa ni na Edgar at ang kabit niyang si Angela. May mga litrato na magkahawak kamay sila sa isang beach. May caption pa sa posts ni Angela. New chapter, same heart. Ang bawat salitang naririnig ko mula kay Mia ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ko. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang pag-iwan ni Edgar o ang walang kahihiyang pagdiwang nila ng kanilang bagong simula. Sa isip ko, iniwan nila akong nakaluhod sa harap ng altar ng mga pangako namin, habang sila ay masayang nagsasayaw sa labas. Pero hindi doon natapos ang kwento ni Mia. Celia, sabi niya, may isa pa akong nalaman. Napahinto siya at naramdaman ko ang bigat ng kanyang paghinga. Si Angela, may anak na, at si Edgar
Mukhang siya na ang tatay-tatayan. Bigla akong napasandal sa upuan. Ang hangin sa paligid ko ay parang naging mas mabigat. Anak? Hindi kami nagkaroon ng anak ni Edgar kahit pa ilang taon naming sinubukan. Lagi siyang sinasabi noon na darating din ang tamang panahon. Pero ngayon, siya na ang tatay-tatayan sa anak ng kabit niya. Ang katarungan sa mundong ito ay parang isang biro na hindi nakakatawa. Hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong, kahit pa alam kong mahirap ang sagot. Mia, sigurado ka ba? Tanong ko, halos pausang boses ko. Sigurado, Celia. May post si Angela. So thankful for this man who loves me and my little one. May litrato pa nila kasama ang bata. Hindi ko alam kung paano mo ito haharapin, pero kailangan mong malaman. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong klaseng balita. Ang bawat litratong nai-imagine ko ay parang isang pangungutya sa akin. Naisip ko ang mga gabing magkahawak kamay kami ni Edgar habang iniisip ang magiging pamilya namin. Ngayon, ang pamilya na yon ay para sa iba. Para sa babaeng minsan ko lang nakilala, ngunit ngayon ay sumira sa buhay ko. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pag-stalk ko sa social media. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa iyon, pero parang may bahagi sa akin na gusto kong makita ang kabuuan ng kwento nila. Isang araw, natagpuan ko ang profile ni Angela. Ang mga litrato ay puno ng kaligayahan, ng mga ngiti, ng mga plano. Ang bata, mga 4 na taong gulang, ay mukhang masaya sa tabi ni Edgar. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ngayon ay ama na sa ibang pamilya. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero napadpad ang mga mata ko sa inbox ko. Napansin kong may isang mensahe mula sa isang hindi kilalang account. Binuksan ko ito at halos hindi ko makuha ang laman ng mensahe sa una dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Alam mo ba ang buong kwento? Si Angela ang unang niloko ni Edgar bago ka. Napahinto ako. Ang utak ko ay nagkalat, ang daming tanong. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng yon? Sino ang nagpadala? At bakit tila may mas malalim na kwento sa likod ng lahat ng ito? Ang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng pag-iisip ko. Si Angela ang unang niloko? Kung totoo ito, ano ang ibig sabihin para sa amin? Paano ko haharapin ang isang katotohanang maaaring magbago na naman ang pananaw ko sa lahat ng nangyari? Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Ang mga tanong ay tila mga multo na bumubulong sa bawat sulok ng kwarto ko. Sino ang nagpadala ng mensahe? At paano ko malalaman ang katotohanan? Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, napagdesisyonan kong harapin si Marco. Hindi na ako pwedeng maghintay na lang at magmukhang kawawa. Hindi ko kayang tanggapin na ang lahat ng ito ay matatapos ng ganito na lang, na wala man lang paliwanag, wala man lang pag-uusap. Para bang lahat ng tao na pinagsamahan namin ay bigla na lang naglaho, parang alikabok na tinangay ng hangin. Pagdating ko sa bahay ng kabit niya, naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi ko alam kung galit, takot o sakit ang nararamdaman ko, pero sigurado akong hindi na ako pwedeng umatras. Ang bahay ay maliit, ngunit maayos. Halatang may bagong pintura sa dingding. Nakakainis na parang mas maayos pa ang lugar na ito kaysa sa bahay namin. Pinindot ko ang doorbell ng malakas. Tila sinasabayan ng tibok ng puso ko ang tunog nito. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Marco. Nagulat siya. Kita ko sa mukha niya ang pagkabigla. Ngunit hindi ko alam kung may bahid ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Tumitig ako sa kanya. Hinahanap ang anumang dahilan, kahit katiting na paliwanag, kung paano niya nagawa sa akin ang ganitong kasakit na pagtataksil. Sa likod niya, lumitaw ang kabit niya. Si Mia. Bata, maganda, makinis ang balat. Halos hindi pa marunong magpahid ng eyeliner, pero mukhang kontento na sa kung anong meron sila. Hindi ko alam kung mas magagalit ako o mas maaawa sa sarili ko. Anong ginagawa mo dito, Elisa? Tanong ni Marco. Pilit na pinapakalma ang boses niya. Gusto kong malaman kung paano mo nagawang sirain ang pamilya natin.
Gusto kong marinig mula sa'yo kung anong meron siya na wala ako. Sagot ko, diretso, walang paligoy-ligoy. Sinubukan kong pigilan ang panginginig ng boses ko, pero naramdaman ko ang init ng luha na bumababa sa pisngi ko. Hindi siya sumagot agad. Tila hinahanap niya ang tamang salita. Pero sa tingin ko, wala talagang tamang paliwanag para sa ginawa niya. Hindi ko sinasadya, Elisa. Hindi ko ginusto na mangyari ito, pero hindi ko rin kayang pigilan ang nararamdaman ko. Sagot niya sa wakas, pero hindi ko naramdaman ang kahit anong sinseridad sa mga salita niya. Para bang isang script lang ito na kabisado niya. Bago pa ako makasagot, sumingit si Mia. Tama na, Marco. Huwag mo nang pahabain pa. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanya. Wala na kayong dapat pag-usapan. Halos hindi ako makapaniwala. Ako ang legal na asawa. Ako ang may karapatan. At siya, ang kabit, ang nag-uutos sa asawa ko kung paano niya ako dapat tratuhin. Ang lakas ng loob niya. Halos sumabog ang galit sa dibdib ko, pero pinilit kong huwag magpakita ng kahinaan. Mia, ikaw ba ang dapat magsalita? Ikaw ba ang naghirap sa relasyong ito? Ikaw ba ang nagbigay ng lahat para sa kanya? Hindi ikaw ang asawa, hindi ikaw ang nanay ng anak namin. Kaya huwag kang magmarunong. Sagot ko, puno ng galit. Nakita kong bumaluktot ang katawan ni Marco. Parang nabigla siya sa bigla kong pagsabog. Marahil hindi niya inaasahan na kaya kong ipaglaban ang sarili ko. Pero sa puntong yon, hindi ko na rin alam kung bakit ko pa siya ipinaglalaban. Ang tanging sigurado ako, gusto kong malaman kung paano siya naging ganito. Umalis ka na, Elisa. Hindi na kita mahal. Bulong ni Marco, pero bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ako tumayo nang matikas sa harap ng mga salitang yon. Ang buong mundo ko ay parang gumuguho. Pero bago pa ako tuluyang bumigay, may naramdaman akong kakaibang lakas. Hindi ko alam kung galit ba ito o desperasyon, pero bigla akong nagsalita ng mas mariin. Hindi mo na ako mahal? Ganun lang? Gaano kadali para sa'yo na itapon ako, Marco? Tanong ko, pero hindi na siya sumagot. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong salita. Pero bago ako tuluyang umalis, may isang bagay akong napansin. Sa likod ng sofa sa sala nila, may mga nakapatong na papel, tila mga dokumento. Hindi ko alam kung bakit, pero agad akong nakaramdam ng kaba. Lumapit ako. Hindi ko na inintindi ang pagtutol ni Marco. Pagbukas ko ng papel, bumungad sa akin ang mga dokumento ng ari-arian. Pangalan ko ang nakalagay. Ang bahay namin. Ang bahay na itinayo namin at pinaghirapan. Ipinagbibili na niya. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang pagtataksil niya o ang balak niyang ibenta ang tanging alaala ng pamilya namin. Mia, alam mo ba ito? Tanong ko. Diretsyong tumitig sa kabit niya. Hindi siya sumagot, pero ang ekspresyon niya ay tila nagbigay ng sagot na hindi niya maamin. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang papel. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon mula rito, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko hahayaang makuha nila ang lahat ng pinaghirapan ko. Bago ako tuluyang umalis, binitiwan ko ang isang pangako. Maniwala ka, Marco. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Hindi ako magpapatalo sa inyo. Nakita ko ang bahagyang pag-aalala sa mukha niya, pero tuluyan ko na siyang nilampasan. Sa loob-loob ko, alam kong ito ang simula. Hindi na ako ang babaeng tahimik na umiyak sa sulok. May plano ako at sisiguraduhin kong magtatagumpay ako. Nang bumukas ang pinto ng aming kwarto, bumungad sa akin ang mukha ni Marco. Ang lalaking minsan kong inakala na magiging katuwang ko habang buhay. Ngunit ang tingin niya sa akin ngayon ay malamig. Parang hindi ako ang babaeng minahal niya noon. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay tila may bigat na hindi ko mawari. Hindi ko alam kung galit ba yon, konsensya, o pagod dahil sa mga kasinungalingan na bumabalot sa aming relasyon. Gusto kong pag-usapan natin to, sabi niya, ngunit halata ang pag-iwas sa aking tingin.
Ang kanyang boses ay may bahid ng kaba, ngunit pinilit niyang magmukhang matatag. Tumayo ako mula sa kama, ang kama na minsan naming pinagsaluhan ng mga pangarap. Pag-usapan? Anong pag-uusapan natin, Marco? Ang pambababae mo? Ang pagsisinungaling mo? O ang katotohanang iniwan mo ako para sa kanya? Hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking boses, ang puot na ilang araw kong tinimpi. Hindi siya sumagot agad. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas masakit kaysa sa anumang salitang pwedeng lumabas sa kanyang bibig. Lumapit siya sa akin, pero umatras ako. Ayokong maramdaman ang presensya niya. Ayokong maamoy ang pabango niya na, sa tingin ko, baka naamoy na rin ang kabit niya. Hindi ko sinasadyang mangyari to. Hindi ko ginusto na masaktan ka, bulong niya. Pero para bang bawat salita ay patalim na tumatarak sa puso ko. Hindi mo sinasadyang mangyari? Marco, huwag mo kong gawing tanga. Hindi aksidente ang pagtawag mo sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Hindi aksidente ang mga palihim mong paglabas. Hindi aksidente ang lahat ng mga mensahe na nakita ko sa telepono mo. Pinili mo yun. Pinili mo siya. Dumaloy ang luha sa mga mata ko, ngunit hindi ko tinangka na punasan. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na dulot ng kanyang mga kasalanan. Napailing siya, parang hindi niya matanggap ang mga akusasyon ko. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko ginusto na mahulog ang loob ko sa kanya. Pero nangyari. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi mo alam kung bakit. Tumawa ako, isang mapait na tawa na nag-echo sa buong kwarto. Sasabihin mo bang siya ang may kasalanan? Na siya ang tumukso sa'yo? Tama ba, Marco? Sabihin mo sa akin. Hindi siya sumagot. Tumungo lang siya, parang isang batang napagalitan. Ang dating dignidad na meron siyang ipinagmamalaki ay nawala. Pero wala akong pakialam. Ang dignidad ko ang kanyang pinatay. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin to? Alam mo ba kung paano mo ako nilugmok? Tanong ko. Ang lahat ng damdamin ko ay parang bulkan na sumabog. Ako ang asawa mo. Ako ang nag-alaga sa'yo, na nagmahal sa'yo ng walang pasubali. Pero ano ang ginawa mo? Pinili mo ang mas bata, mas maganda, mas bago. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na ipaglaban ang relasyon natin. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay tila puno ng pagsisisi. Ngunit hindi ko alam kung totoo iyon o isang ilusyon lamang na gusto kong paniwalaan. Mahal pa rin kita. Pero ano, Marco? Mahal mo rin siya? Mahal mo kaming dalawa? Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Hindi mo pwedeng mahalin ang dalawang tao. Hindi ito laro. Hindi ito pelikula. Isa lang ang pwedeng piliin mo at malinaw na hindi ako yun. Alam kong galit ka. Alam kong nasaktan ka. Pero gusto kong magpaliwanag. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung paano mo ako niloko. Alam ko na kung ano ang ginawa mo sa likod ko. Sumigaw ako at naramdaman kong ang buong katawan ko ay nanginginig. Hindi ko na alam kung galit o pagod ang nararamdaman ko. Tahimik na tumayo si Marco sa harap ko. Sa wakas, umamin siya. Oo, minahal ko siya. Pero hindi ko sinasabi na wala kang halaga sa akin. Ikaw pa rin ang... Tumigil ka na, Marco. Tumigil ka na sa kakasabi ng mga kasinungalingan mo. Tumalikod ako. Ayokong makita ang mukha niya. Ayokong makita ang lalaking minsan kong inakala na magiging tagapagligtas ko. Sa halip, siya pala ang magiging dahilan ng pagkawasak ko. Nang akmang lalapit siya, biglang pumasok sa kwarto si Liza, ang kapatid kong babae. Nakita niya ang mukha ko. Puno ng luha. Puno ng sakit. Anong nangyayari dito? Tanong niya, pero halata sa mukha niya ang pagkamuhi kay Marco. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Pero bago pa man ako makapagsalita, si Marco na ang nagsalita. Aalis na ako. Hindi ko na dapat kayo istorbohin pa. Sa isang iglap, lumabas siya ng kwarto. Iniwang muli ang lahat ng tanong na bumabagabag sa akin.
Nang akmang susunod si Liza sa kanya, pinigilan ko siya. Hinawakan ko ang kanyang braso, mahigpit, parang ayoko siyang mawala. Pero bago pa man siya makaalis, may nahulog mula sa bulsa ng suot ni Marco. Isang maliit na envelope. Pinulot ni Liza ang envelope. "Ano to?" tanong niya. Habang binubuksan ito, ang laman ay isang larawan, si Marco at ang kabit niya. Magkahawak kamay, nakangiti, tila walang takot sa mundo. Biglang tumigas ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong katotohanan. Ngunit sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salita na nagpalabo sa lahat. Para sa susunod na kabanata ng buhay natin, tumingin ako kay Liza. Pero bago pa man siya makapagsalita, narinig namin ang pagbukas ng gate sa labas. May paparating. Pagkarating ko sa bahay, halos mabali ang susi sa pinto dahil sa lakas ng pagkakaikot ko. Ang dibdib ko'y bumibigat sa galit, sama ng loob, at sakit na tila sasabog sa bawat hakbang. Ang mga mata ko'y namumuo ang luha, ngunit pilit kong pinipigilan. Hindi ko hahayaan na maging mahina ako sa harap ng mga alaala ng lalaking niloko ako. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang katahimikan ng bahay. Ang dating tahanang punong-puno ng tawanan, ng mga pag-uusap sa hapagkainan, ay parang isang libingan ngayon. Ang mga larawan namin sa dingding, ang wedding picture na nakasabit pa sa sala, lahat iyon ay tila ng aasar. Mabilis kong hinubad ang aking sapatos at itinapon ang bag sa sofa. Habang papunta sa kusina, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May bagong bulaklak sa mesa. Rosas. Pula. Malalaki ang mga bulaklak at tila sariwang-sariwa. Sino ang naglagay nito? Hindi naman ako bumili. At walang sino man ang pwedeng pumasok sa bahay ko nang hindi ko nalalaman. Nilapitan ko ang bulaklak. Nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ng papel na nakalagay sa tabi nito. Sa loob ng papel may nakasulat, "Alam kong nasaktan kita, pero hindi ko kayang mawala ka." Walang pirma, walang pangalan. Pero alam ko kung kanino galing yon. Si Marco. Ang asawa ko. Ang lalaki na iniwan ako para sa kabit niyang mas bata. Ang lalaki na sumira sa pangarap ko, sa pamilya namin, sa puso ko. Ang inis ko'y lalong tumindi. Paano niya nagagawang magpadala ng bulaklak sa akin matapos ang lahat ng iyon? Akala ba niya'y mabibili ng rosas ang dignidad ko? Akala ba niya'y maibabalik ng isang sulat ang lahat ng nawala sa akin? Itinapon ko ang papel sa mesa, halos mapunit sa diin ng aking pagkakahawak. Napatingin ako sa orasan. 7:00 na ng gabi. Bakit kaya bigla siyang nagpadala ng bulaklak ngayon? Bago ko pa masagot ang tanong sa isip ko, may narinig akong mahina ngunit malinaw na tunog mula sa likod ng bahay. Parang may gumalaw. Parang may nagbukas ng pinto. Mabilis akong tumayo. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Hindi ako nag-iisa. Sino ang naroon? Mabilis kong kinuha ang kutsilyo sa kusina. Nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang lumalapit sa direksyon ng tunog. Ang mga paa ko'y halos hindi mag-ingay sa bawat hakbang. Ang ilaw sa likod ng bahay ay hindi pa nakabukas, kaya't madilim ang paligid. Hindi ko alam kung anong mas matindi, ang takot o ang galit. Kung si Marco man yon, ano ang balak niya? At kung hindi siya, sino ang nasa bahay ko? Pagdating ko sa likod ng pinto, tumigil ako. Tumahimik muli ang paligid, pero alam kong may tao roon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang hawak ang kutsilyo. Sa pag-usbong ng liwanag mula sa ilaw ng kusina, nakita ko siya. Si Marco, nakatayo sa likod ng pinto. Basang-basa ang buhok, parang mula sa ulan. Ang mga mata niya'y tila may pagsisisi, ngunit may halong desperasyon. Hawak niya ang isang maliit na kahon na kabalot sa pulang papel. Hindi ko alam kung magagalit ako, matatakot o maiiyak. "Bakit ka nandito?" tanong ko. Ang boses ko'y matigas, halos sumisigaw. "Claire, pakinggan mo muna ako," sabi niya, humakbang palapit. Ngunit agad kong itinuro sa kanya ang kutsilyo.
Napahinto siya. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang magpaliwanag. Paliwanag? Paliwanag ba kamo? Halos sumabog ang boses ko. Hindi ko na napigilan ng luha. Pagkatapos mo akong lokohin. Pagkatapos mo akong ipagpalit sa babaeng mas bata. Ano pang paliwanag ang kailangan ko? Claire, hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan, Marco? Sigaw ko. Nanginginig ang buong katawan. Nakita kita. Sa hotel. Narinig ko ang mga tawagan nyo. Nararamdaman ko ang bawat kasinungalingan mo noong nagsasabi ka ng mahal kita pero may iba ka palang tinititigan. Tumahimik si Marco. Ang kahon sa kanyang kamay ay unti-unting bumaba. Parang nawalan siya ng lakas. Nakatingin siya sa akin na para bang nabasag ang mundo niya. Pero bakit? Siya ang nanakit, hindi ako. Claire, iniwan ko na siya. Bulong niya. Napakababa ng boses na halos hindi ko marinig. Wala na kami ni Bianca. Napanganga ako. Ang sakit na nararamdaman ko'y biglang napalitan ng pagkabigla. Iniwan niya ang kabit, pero bakit? Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o magagalit pa lalo. Bakit, Marco? Bakit mo siya iniwan? Dahil hindi na siya maganda? Dahil nagsawa ka na? O dahil hindi niya kayang ibigay ang lahat ng binigay ko sa'yo? Ang boses ko'y punong-puno ng paninisi. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa kahon na hawak niya at dahan-dahan itong binuksan. Sa loob, may isang lumang singsing. Ang wedding ring ko. Ang singsing na itinapon ko noong nalaman ko ang pagtataksil niya. Hinahanap ko to, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng lungkot. Hindi ko kayang mawala ka, Claire. Hindi ko kayang mawala ang pamilya natin. Bakit ngayon mo lang naisip yan, Marco? Sigaw ko. Ang mga luha ko'y bumagsak ng tuluyan. Bakit pagkatapos mo akong sirain? Hindi siya makasagot. Tumahimik muli ang paligid. Ngunit bago ko pa masabi ang susunod na salita, may biglang tunog mula sa harap ng bahay. Isang malakas na katok. Napatingin kaming dalawa. Sino ang nasa pintuan? Sa gabing iyon, hindi ko akalain na muling magbabago ang takbo ng buhay ko. Matapos ang mga linggo ng pag-iyak, pagkapuot, at kawalan ng direksyon, sinubukan kong bumangon. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, pero alam kong may pagkakataon pa akong simula ng bago. Kaya nagdesisyon akong harapin ng buo ang katotohanan, kahit pa masakit. Pinili kong puntahan si Adrian, ang aking asawa, sa apartment na inuupahan niya ngayon, kasama ang kabit niyang si Marga. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong dahilan kung bakit ko gustong makipag-usap, pero nararamdaman kong kailangan kong gawin ito. Para sa sarili ko, para sa anak namin, para sa lahat ng mga taong nasaktan sa kwentong ito. Pagdating ko sa lugar, malamig ang hangin. Ang building ay tila walang buhay, tahimik. Ngunit kakaibang tensyon ang bumalot sa akin habang lumalapit ako sa pintuan ng unit nila. Kumatok ako ng marahan, halos ayaw kong marinig ang tunog ng sariling katok ko. Walang sumagot. Muli akong kumatok, mas malakas, hanggang sa marinig ko ang mga yapak sa loob. Bumukas ang pinto at bumungad si Marga. Hindi ko alam kung paano ko siya tititigan. Bata pa nga siya. Maganda, oo. Pero hindi siya ang klase ng babaeng magpapakababa para sa isang lalaking may asawa. Pero ginawa niya. Ang buong presensya niya ay tila isang paalala na may nawala sa akin. At hindi ko na ito maibabalik. Hindi siya nagsalita. Nag-aalangan siyang bumungad sa akin. Si Adrian, sabi ko, diretso. Nandyan ba siya? Napatingin siya sa likuran niya, tila nag-aalangan kung papapasukin niya ako. Sa huli, tumango siya at tumabi. Pumasok ako at doon ko nakita si Adrian nakaupo sa sofa. Hindi niya ako nilapitan, hindi ko rin siya nilapitan. Ang distansya namin ay parang simbolo ng pagitan naming dalawa. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Gusto ko lang ng sagot. Sabi ko nang walang paligoy-ligoy. Bakit? Tumingin siya sa akin, pero hindi siya agad nagsalita. Ang mga mata niya
na dati punong-puno ng pagmamahal, ngayon ay parang walang saysay. Naramdaman ko ang galit na kumukulo sa dibdib ko, pero pinilit kong pigilan. Hindi mo maintindihan. Sagot niya sa wakas. Hindi mo naiintindihan kung ano ang nararamdaman ko. Subukan mong ipaliwanag, sagot ko. Ang boses ko'y puno ng poot. Subukan mong ipaliwanag sa akin kung bakit mo sinira ang pamilya natin para sa isang bagay na ganito. Napatingin si Marga sa amin, halatang hindi komportable sa sitwasyon. Pero hindi ko siya pinansin. Ang buong mundo ko, sa sandaling iyon, ay nakatuon kay Adrian. Sa lalaking naging lahat para sa akin. Hindi ko na kaya, sabi niya, at tumayo siya mula sa sofa. Hindi ko na kaya ang buhay natin, ang mga expectations, ang lahat ng pressure. Si Marga, siya ang naging daan para maramdaman ko ulit na may halaga ako, na may buhay pa ako, na may buhay ka pa. Ulit ko, ang boses ko'y tumataas. At ano ang sa palagay mo? Na wala akong halaga? Na ang anak natin ay walang halaga? Na ang pamilya natin ay hindi mahalaga? Lahat ng yun, Adrian, sinira mo para sa pansarili mong kasiyahan. Hindi siya sumagot. Ang katahimikang bumalot sa kwarto ay parang isang mabigat na ulap na hindi ko matanggal. Ang galit ko'y tila nagiging apoy na gustong lamunin ang lahat. Pero bago pa ako tuluyang mawalan ng kontrol, narinig ko ang boses ni Marga. Hindi mo naiintindihan, sabi niya. Malumanay, pero may bahid ng tensyon. Hindi mo naiintindihan kung gaano siya nahirapan. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nagsalita ako ng diretso sa kanya. At ano ang alam mo tungkol sa pinagdadaanan ko? Sa anak namin? Sa lahat ng mga nawawala dahil sa inyong dalawa? Hindi niya ako sinagot. Sa halip, tumalikod siya at pumasok sa kwarto. Naiwan kami ni Adrian sa sala, magkatapat, parang dalawang estranghero. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay, ngayon ay tila isang tao na hindi ko kilala. Kung hindi mo na ako mahal, sabi ko, ang boses ko'y pabulong. Sabihin mo ng direkta, Adrian. Tumayo siya at sa wakas, tumingin siya sa akin ng diretso. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, pero alam kong hindi na ako masaya sa buhay natin. Hindi ko na kayang magpanggap. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, pero wala akong lakas. Tumalikod ako at naglakad palabas ng apartment. Pero bago ako makalabas, narinig ko ang tunog ng telepono. May tumatawag. Adrian, may tawag ka, sabi ni Marga mula sa kwarto. Tumigil siya at sinagot ang tawag. Napansin ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagod ay nagkaroon ng kaba. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mali. Anong nangyari? Tanong ni Marga, lumapit sa kanya. Hindi siya agad sumagot, pero ang mga mata niya ay puno ng takot. Si Ella, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Nasa ospital ang anak natin. Bigla akong natulala. Ang buong katawan ko'y nanlamig at ang galit na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng takot. Tumakbo ako palabas ng apartment. Hindi ko na inintindi kung susunod sila o hindi. Sa sandaling iyon, isa lang ang mahalaga, ang anak ko.